I want to share with you guys what's been going on the last couple weeks. So gusto i-share ni Daddy, ako sa ibalhin, basin niyang sipaan. Amen. Gusto niya i-share kung unsa ang mga panghitabo sa milabay nga mga semana. The reason I want to share with you is to help you understand what we're supposed to do when we have challenges. No, ang rason nga nung ihaaning i-share tungod kay gusto niya nga matabangan tang tanan nga masabtan og makat-on ta unsa day akong anging buhaton kung ginahagit ko or kung may paghagit ko sa akong kinabuhi. Anybody in here, you have challenges in Kinsa your man ninyo life? dire nga may paghagit sa inyong kinabuhi. Okay, if you didn't raise your hand, you're not telling the truth. Kung wala mo nag-isa sa inyong kamot, wala mo nagsulti sa tinuod. Right? Amen. So, Mom and I, we understand that you have challenges in your life trying to walk with God. Si Mami ug si Daddy Igso nakasabot sila nga kitang tanan natay mga paghagit. Ginahagit ta sa tuang pagsulay. Ginasulayan man gud nato nga mulakaw kauban ng Ginoo. Mo nang hagiton gyud pud ta. Believe it or not, we understand what it's like to try to walk with God. Motuo kag sa dili, makasabot si Mami ug si Daddy sa diha nga unsa ang pamati kung sumusulay ta sa paglakaw kauban ng Ginoo. What life is like at your age. No, unsa ang klase nga kinabuhi or unsay mga kasinatian Okay. sa mga pareha ninyong edad or pareha natong edad. I know it's hard to believe, Kevin, but I was 18 before. Dili mga katuo, Kev, pero niagi pud si Daddy og 18. I was young before. No, nahimo pud siyang bata I was sa your una. age, but none of you have ever been my age. No, buot pasabot igsoon, naagian ni Daddy, kitang tanan dire kung pila atong edad, naagian na ni Daddy, pero walay bisan usa nato dire nga nakaagi na sa edad ni Daddy. Sudpod. So Unsa ka si John Borton? we raise children. No, buot pasabot, nakasulay na sila nga nagpadako og mga bata. We understand what that's like, Mama. So kasabot sila sa mga Daddy. inahan, sa mga amahan diri, unsay feeling, unsay mga kasinatian, or unsay mga hagit kung Kristohanon ka unya gapadako kag anak. So we can understand you and sympathize with you. So makasabot sila og naa sila'y pagbati kanang bang makabati sila kaluoy ba nga o nga na gyud na magian basta nga nang idara. But Mom and Dad also have problems. Apan dili pod nato pwede nga tangtangon nga si Daddy ug si Mami napod sila'y problema. We also have challenges. Napod sila'y mga hagit. It's also very hard. No, lisod pod para sa ilaa. But it's not the challenges, it's how do we spiritually, emotionally mature, in a mature way, spiritually mature way, handle our problems and our challenges. Amen. No, abot pa sa butigsoon, dili ang hagit nato sa kinabuhi ang problema. Ang problema ani karon kung sa unsang pamaagi nato sa espiritual o emosyonal nga pamaagi nga ginabitbit ang atong mga problema. Because this is what separates us from walking with God or going back to the world. No, tungod kay mao manggod ni siya ang kanabang maglain nato gikan sa paglakaw sa kauban ng Ginoo gikan ni adtong mga naglakaw sa kalibutan. Do you know anybody who was walking with God and they seemed on fire and then they're not here now? No, naba mo ilhan igsoon nga nakita nimo nga nagkalayog yun siya. Unya karon kay wala na dire. You know that can happen to any one of Kabalo us. ba ka nga pwede na mahitabo sa imo og sa ako That can happen to you, that can happen to me. Pwede na mahitabo sa imo pwede po na mahitabo sa ako I've seen it many times. No, daghang panahon na niya nakita. Even with people who've been walking with God for many, many years, No, all of a nakita- sudden. Nakita na niya sa mga tao nga bisan pa manggani og pila na katuig nga naglakaw kauban ng sa Ginoo kalit lang. Nawala na. Okay. So, I don't want you to walk away from your relationship with the Lord. Mao nga dili ko gusto nga ikaw mubiya ka sa imo ang relasyon sa Ginoo. I don't want the enemy to steal your walk with God Dili ko gusto nga kawaton ka sa yawa. Kawaton sa yawa ang imong relasyon sa Ginoo. because you don't know how to handle the challenge in your life. No nga tungod lang kay dili ta kabalo unsaon paghawid or
pagbitbit sa mga hagit sa atong kinabuhi. Because when you have challenges in your life, who do you talk to? Who do you listen to? No, tungod kay kung sa diha nga hagiton ka sa imong kinabuhi, kinsa man ang imo ang istorya, kinsa ang imong ginapaminaw. So what do your best friends tell you to do? No, ang imo ang mga suod nga higala, unsa ila ang ginasulti nga ipabuhat sa imo What does your family tell you to do? Unsay imo ang imong What? pamilya? What? Unsa daw? Che, you can do it. Well, many try to tell you the answers, the ways of the world. No, ang uban, ang ilang ginasulti mao ang pamaagi sa kalibutan. Oh, just do what you want. It's okay. No, moingon It's gani your sila. life. Moingon sila nga ako nimo kay buhataon sa imo ang gusto, kinabuhi bitaw na nimo. But no, like Marlo was talking about, our lives are not our own. It's been bought with the price. Amen. No, pero dili diay igsoon tungod kay sama sa giwali ni Marlo nga ang atong kinabuhi dili na kita ang tag-iya. Gipalit na ni. So, hey, just drink a little bit of this tuba. Everything will be okay. Di ba? Natay mga barkada nga balbahutog kayo. Nga moingon gyud nga Bart, isa ra ka baso. No? Di na lagi ka mahubog ani. Gusto ano pagka. Balbahutog yung dako. Oh, a little bit ain't gonna hurt you. What are you? Are you a Jesus freak? Di ba? Moingon sila nga ang gamay ra. Sus, uir po kay ni siya, oy. Jesus. No, Oh, you yun na think siya. you're so holy, don't you? No, or ignon tas na mga ato ang mga barkada or sa atong mga amigo nga balaan jud ka. No, Yeah. or kanang You ever hear something like that? namoy na encounter kay nga na sa inyong mga amigo, barkada nga Jesus. We get pressured No? Na ay mga pagduot. into not obeying the word of God. No, ginaduot ta, kanunay nga naay pagduot nga dili ta musunod sa pulong sa So, Ginoo. Mom and I have the same pressure. So si Daddy ug si Mami igsuon napoy ang ani nga mga pagduot. We just handle it in a way that we understand what we've learned over walking with the Lord for many years. No, pero si Daddy ug si Mami ang ilang pag-handle, ilang pagbitbit, ilang paghawid sa ilang mga hagit, sa ilang mga pagduot kay nakadip na kanabang ila ang ginahandle sa pamaagi kung giunsa nila pagkat-on ba tungod sa milabay nga mga katuigan sa ilang So kinabuhi. Marlo's talking about vision. Without vision, my people perish. So si Marlo naghiskot siya mahitungod sa panglantaw or pananawon sa imong kinabuhi. Na kung wala kay pananawon sa imong kinabuhi, malaglag yun ka. But whose vision? Pero kang kinsang pananawon. Because many Christians' vision is they're one of their own. What they want to do, what they want to become, what they think they should do, No, tungod. without following the wisdom of the Lord. Tungod kay daghang mga Kristohanon nga nagtawag sa ilang kagalingon nga nasa lay pananawon, pero ang ilang pananawon igsuon kanabang hinakog nga pananawon nga para silang kagalingon, unsa ilang gustong ma-achieve sa ilang kagalingon, walay panglantaw nga gikan sa Ginoo, walay kaalam, walay pagpangutana gikan sa Ginoo. No nga. So each one of you, God has given you a destiny No, so matag usa nato dire gitagaan tag kapalaran sa Ginoo and a calling. ug tawag. Every one of you are extremely important to the Lord. You're not an accident. You were born perfectly just at the right time. Amen. No, tungod kay ang matag usa kanato nga naa diri igsoon dili ta aksidente. Dili ta kanabitong gidiretso ra nga nasalagmaan ining kalibutana apan gitakda gyud sa Ginoo nga mahimugso ka para niining panahona, para niining pamilyaha. And you're of great value to God. No, ug dako kayo ang imo ang bili para sa Ginoo. Bililhon ka pag-ayo para sa Ginoo. But the vision that He gives you, the destiny that He gives you, the assignments He gives you, it's all about Him and His kingdom. Amen. No, apan ang mga pananawon nga ihatag sa Ginoo igsoon, dili ni siya mahitungod sa atoa. Apan ang mga pananawon og plano niya para na tanan sa iya, didto na tanan tulbong sa iya. It's not about us. No, buot pa sa butigsoon, bisan pag unsa kadako ang plano ni Lord or pananawon sa Ginoo para sa imo, dili na ikaw ang best actor, dili ikaw ang best actress, siya na tanan. We're chosen vessels, No, mga pinili ta nga panudlanan, but we're representing Christ. apan ang atong girepresentar isip panudlanan si Kristo Jesus. So what Marlo's talking about is preparation to help us become mature. Amen. No, so katong gi-share ni Marlo,
pag-andam to siya aron nga mahimo tang hamtong. My job is to help mature you, So ang trabaho ni Daddy mao nga matabangan tatag sa tagsa nga mahimo tang hamtong. to spiritually mature you, Aron nga mahimong hamtong ta sa ato ang mga espiritu. so you can grow strong in Christ Aron nga mahimo kang lig-on diha kang Kristo and be an overcomer ug mahimo kang madaugon to do the will of God. nga makabuhat ka sa kabubuton sa Ginoo. And all of this is training. Kining tanan igsuon kay apil ni siya sa pagsangkap. So that one scripture you were reading about being faithful, No katong usa ka bersikulo nga gibasa ni Marlok nga mahitungod sa pagkamatinud-anon. to give the word over to men who are found faithful and disciplined, right? No nga kato nga usa ka bersikulo nga ipasa ang pulo ngadto sa tawo nga makasaligan ug disiplinado. So my question to you is, how do you learn to be faithful and disciplined? So pangutanon ta ka, unsaon nimo pagkaton nga mahimo kang matinud-anon ug disiplinado nga tawo? Huh? Unsaon? Yeah, you're in training. You're a soldier. You're a sundalo. Amen. Di ba? Sumagi gyud tag training. Kay mga sundalo man ta. So everything that we do here, it's designed to test you. Amen. So tanan nga ato ang ginabuhat diri igsoon, tanan as in literal tanan ang mga ginasugo sa To imo. train you. Ginasulayan ka, ginabansay ka. What will you do under pressure? No mo nang ginatuyo gyud na nga ikaw ang suguon ani. Kaya nga naman ginalantaw namo, ginalantaw sa mga nagsugo sa imo unsa kay buhaton niya kung suguon ako sa ani. See, most of us are easy to get along with until you're under pressure. Di ba? Kaya naman, na mga tao igsoon sa buluhaton nga sayon kauban. Pero pag duton na nimo, diha na mo boto. Ganana na day sa sulod. Then under pressure, you see the real person. Bitaw? Pag kaya naman, pag maduot na gani, pag mapag-iran na siya nimo, diha na makita ang tinuod nga sulod. Do you understand? Nasabtan na to? Okay. So we give you lots of opportunities to test you. We give you lots of responsibilities to see how are you going to handle this small responsibility. Mao nga ginatagaan ta og mga pagsulay, no, ginasugo ta, ginatagaan tag assignment. Kay nga naman ginalantaw kung unsay buhaton ani niya, niining gamay nga responsibilidad nga ipasa sa iya. Are you there? Napabata diha? You there? Yeah. Okay. So many times I do not do very well under pressure. No, daghang mga panahon igsuon, nga bisan si Daddy makaangkon sa siyang kagalingon nga dili maayo ang iya ang response sa pagduot. I can handle a lot of pressure, No, makabit-bit siya og ubay-ubay gyud pod nga pagduot. but when I get overwhelmed with pressure, Pero pag I don't malabian, do very well. pag malabian na gani ang pagduot, makita gid pod niya sa iyang kagalingon nga murag dili na nako ni kaya kabutonon ako. That's the truth. Tinuod. Okay, so we've been under a lot of pressure the last couple weeks. So si Daddy ug si Mami igsoon, nag-agi sila og daghan nga mga pagduot Being- sa milabay nga mga semana. We feel like we're being tested by the Lord, No, mabati nila ba nga ginasulayan man kita sa Ginoo. allowing us to go through hardship and No, trials and tribulations and temptation. Ginatugutan man gyud ni sa Ginoo nga moagi ta og mga pagsulay, pagduot, pagkuso-kuso, paglamba-lamba. This ever happened to you? Nasulayan na ninyo? It's like we can handle a little pressure, but have you ever, it's like, it's just one thing right after another, after another, after another, tinuod siya after na siya. another. And when you try to make a commitment, it seems like all hell break loose. No, nga kanabang dili lang kana bitong pang Monday lang bitaw nga pagduot, but kanabang karon giduot ka. Nahuman na, nakalatas na ka. Kaya na ako. Pagkaugma, agoy na naboy pagduot. Wala pa kaya nahuman. Tuan na, duot na pod. Duot na pod. Duot na pod. Kamara bitog, di man ni sa mahuman. That ever happened to you? Wen? Nakasulay mo, ana? Ikaw, Wen? Are you okay? Are you okay? Book now? You okay?
Yeah. I understand. Ana, challenge pa iba? I've had a lot of health challenges lately. No, apil pod sa mga hagit nga ginaagian ni Daddy karon nga kanang sa iya ang panglawas. For the last couple of years. No, dili lang sa milabay nga semana, kun dili sa milabay nga duha ka tuig. Chris, I understand your struggle. Mao nga nakasabot si Daddy sa imo Kuya Chris. Sa imo ang struggle, sa imo pakigbisog. I understand the emotional it just wears on you. No nga kasabot si Daddy sa pagbati ba. No kay usahay atakihon ang imong emosyon manggod. Pag naa kay balatian, atakihon imong emosyon nga makakapoy uy murabag Do you ever feel like you're just in a constant battle? It's just Kaysa ninyo diri nga nabati ninyo nga kanang bitong murag sa man ni nahuman. Sige na lang ako pakigbisog ani. Sige na tagaway ani. Wala si Spire. Anybody ever feel? Ha? Nay nga na? Nay nakarelate ninyo in dire? a constant battle. Nga murabag sige tangga gubat, siging gubat. Sa man lupig pa may hulos-huluan eh. It wears you out. Di ba makakapoy? Nga murabag. It wears you out emotionally and physically. Makakapoy siya ba? Kapoy sa emosyon, kalas kaayog luha. Noon dahil sa physical pod. And slowly you start to lose your patience. Your patience level gets lower and lower and lower. No, hinahinay nga magkaubos ang imong pagpailog. Are you there? Kasi nakarelate. Okay, this is what Mom and I been going through for the last couple So weeks. mo ni siya ang mga panghitabo sa milabay nga semana. It's hard. Lisod? Lisod. I'm sharing this with you because I know this happens to you too. Amen. Nung anong ginashare ni Daddy sa tuwa, tungkol kay kabalo siya nga pareha ra gyud ta og page. Okay, so what do? We just give up and quit? So unsa may atong angay nga buhaton ay undang na lang ta. Buhi na lang ta, balik na lang ko sa kalibutan. Ana ba? You know, this is why people quit walking with the Lord because they can't take that pressure anymore. They can't take that constant battle anymore. Correct. So they go back to the world. They give up and they quit because they just can't handle it anymore. No mo ni siya igsuon ang kanabitang murag bitaw utlanan ba murag dili pud utlanan but kanabitang murag linya nga kung diha na gani nanay mga paglutos, nanay mga pag kanabitang pagkuso-kuso, paglambalamba, paglumos, iduot kas ilawom igsuon, diha na daghan kayo moingon nga may pagbuundaw lang na tani pagkakristohano na. Oh, di ba? Mo nang gamay na lang taron. Sa una makaguba tag aircon. Karon nanugnaw ta, di ba? Tinuod? Tinuod dili. Oh. Di ba? So how can we stay strong, Igsoon? So unsaon man nato igsuon nga mga makapabilin ta ba nga lig-on. Do you want to learn how to stay strong? Gusto ka makaton nga magpabilin nga lig-on, kusgan? Igsoon, we need each other. Igsuon nagkinahanglan ta sa usag-usa. The first thing the enemy's going to try to do is separate you out of the flock. Tinuod. He wants to separate you away from the flock. No, ang Keep you away from coming to church. Totoo yan. No? Ang pinakaunang buhaton sa yawa, igsoon, mao nga, lahion ka sa yawa. Moingon siya nimo, ayaw nag-atog simbahan. Ayaw i-share imong struggle. Imong arana. Ganon. Keep you from coming to intern. Moingon na siya, sa ko nimo, dili ra kas balay. Ayaw nag-atog intern. Struggle? It starts small. Sugod na siya sa kugmo, igsoon. Gamay. And then it becomes easier and easier not to show up. Dayon magkasayon na dayon siya. Usa ka lugit, pikas, lugit na pud sa pikas. No, sayo na sayo na dayon. Naka-absent na bitaw ko kas sulayan daw ako isa ka At semana. first we justify it. At first we spiritualize why we're not there. No, magsugod na siya igsuon sa kanabitong ato ang tagaan og kanabang rason. No nga himuon natong espirituhanon kunuhay. Ang atong rason nganong dili ta makaapil. Mag-intimacy sa ako sa ron. Char. And then it gets easier and easier. Di ba? Unya mas To not magkasayon. Mas magkasayon. fellowship. Nga gikan sa dili na sa mga pilog intern, di na mo simba. The next thing you know, we're caught in the trap.
Sunod, makita nimo anas kalibutan. Sakto? Nagkanta Bon Jovi. Nagkiding-kiding na po. Wow, the presence of God is very strong. Hallelujah. Yeah. So, these last couple years, we've been fighting with our physical bodies, our health. No, sa milabay nga duha ka tuig igsoon si daddy ug si mommy, ang ilaang pakigbisog nga mao ang sa ilang panglawas. It's not that we never had health challenges in our life, because we have. No, dili man bud pasabot igsoon nga wala na gyud sila gihagit sa ilang panglawas. Tungod kay naa man gyud. When you have a young body, it seems to heal up much faster. No? Apa igsoon nasabtan gyud po ni daddy ug ni mommy nga kung batanon pa ang ato ang lawas, mas sayon ta maka-recover. You see, it seems normal. We heal quick. No nga normal gyud pag batanon or bata pa nga dali mo ayo ang lawas or dali ta maka-recover og balatian. For most of us. No halos nato tanan diri. But I have real pity. I have real heart for those, even children, and many of us who have health challenges, and it's a constant battle. Apan igsoon tungod kay naagianin ni daddy ug ni mommy, kanabang mubati pud sila ba para sa mga nagbalatian, sa mga bata, sa uban nato diri nga kanunay bitaw nga kanabitaw nakigbisog sa ato ang maayong panglawas nga human sa usa ka sakit, nagsakit na pud. Murag na imong pattern na lang. Di sa yun. So I went through this thing where I couldn't breathe. To ang mga naagian ni daddy igsoon nga na imo na witness man ni nato nga miabot ang panahon nga halos di na makaginhawa si daddy. And I really thought that I was going to die. Nga miabot sa punto nga katong maglisod sa ginawa nga nagunahon na gyud siya nga. Dili na lang matingali ko kutob. In my family, we contracted this lung disease because of the houses that we lived in, the city that we lived in, and it affected their health and they died. My siblings, it happened to them. So sa ilang pamilya igsoon, ang rason sa iyang mga igsoon no, sa uban niya mga igsoon nga nangamatay tungod kay sa lugar kung asa sila ni dako ug sa syudad kung asa sila ni dako kanabang naay mga panghitabo didto nga naapektuhan ang ilang lungs. Mo na nga apektado ang ilang pagdako pud ang ilang pagginhawa. I couldn't breathe, and I went through this battle for like a year. So niagi si daddy nga murag sa niaging tuig ganito nga kanabitong maglisod sa ginhawa din halos isa ka tuig to nga ato. And I'm like, if I don't get healed, I'm gonna die. Nga iyang giingnan ang Ginoo nga kung dili ko maayo ani, kung dili ko maayo mamatay ko. Okay, then I finally went to a doctor because I do not like going to doctors. No, dayon ni adto sa og doktor, bisan og dili siya ganahan magpa-doktor. I resist it. No, iya jud nang gipugnan unta iya untang gididan. Because I believe that Jesus is my healer. Tungod kay nagtuog yun siya nga si Jesus ang iyang magtatambal. Now, I'm not telling anyone don't go to doctors. Don't misunderstand me. No, dili ni nagpasabot ha, wala siya gaingon nga dili ta mo adtog doktor tungod kay dili ni mo iyang pasabot. But I stand on faith in the Word of God. No, apan ang ginabarugan ni daddy mao ang iyang pagtuo diha sa pulong sa Ginoo. But I wasn't getting better. No, pero wala man pud walay alibyo sa iyang pamati. So I went to this doctor and he said that I had asthma. So ni doon sa doktor, din ang doktor nagingon sa iya ang anak kay asthma. I was born with asthma as a baby. Nung tungod kay gipanganak si daddy nga may asthma, isip ko sa kapuya. But they say I outgrew it and I never had the symptoms anymore as a young adult. Dayon, giingnan manggod si daddy sa unang inig kadako nimo mawala ra na siya, inig mo dako na ka. Dayon pipila gid pud to ka tuig nga wala na siya gibati nga asthma. But this doctor said you don't really ever outgrow it. It's always with you. So kato nga doktor nga iyang giduol dire kay giingnan siya nga dili man gyud na siya dili ka mo kanang dili man na siya mawala kung mudako ka. So nagkadako ka naara gyud na siya. That's the wisdom of a man, that's the wisdom of medicine. No, syempre ang kaalam gyud na sa tawo, no? Kaalam sa medisina. But that's not what the Word of God says. Pero dili na mauunsay gigon sa pulong sa Ginoo.
Okay, so there's no cure. There's no cure for asthma. No, ang asthma wala siya'y tambal, wala gyud It's siya'y wala siya'y kaayuhan, nga walay makatambal ana. Walay tambal nga malapat So ani. the best that man can do, they put you on medicine. You have to take the medicine the rest of your life if you want to breathe. So ang pinakamaayo na gyud nga mahatag sa tawo para sa usa ka tawo nga may asthma igsoon, mao nga tagaan kag medisina hangtod sa imo ang katapusan, ga medisina na lang ka. But the Bible says, "I am the Lord who heals you." Amen. Pero igsoon ang Biblia nag-ingon nga ako ang Dios nga imong mag-aayo. So I'm not satisfied to live off medicine. Amen. Mo nga si Daddy igsoon Right. dili siya kontento nga magpuyo na lang siya sa maintenance. Okay. Hindi man ang kabubuton ni Lord. So I got that under control with medicine. So iyaan ang na-control pinaagi sa medisina. And the Lord is leading us to learn how to walk in divine health. Unya ang Ginoo igsoon nagatultol nato unsaon nga maglakaw ta And it seems diha like- sa langit nun nga panglawas. It seems like every time I really get serious in pursuing God in divine health and teaching it, the attacks come more and more. Unya nabantayan ni Daddy igsoon nga sa diha nga kanabitong mukumitar na siya sa pagtudlo o pagtuo ani nga kanabitong mambarugan gyud ni ang atake mas nagkadaghan. The tests come. Nung moabot ang mga pagsulay. Oh, you think you're going to walk in divine health, huh? We'll see about that. Di ba? So naagi ka na bang kontrabida ba nga maglakaw ay ka nga walay balatian pues. Your faith will get tested and challenged. No? Buot pa sa butigsoon kining atong pagtuo hagiton gyud na siya sulayan gyud na. So we've had health challenges with mom. So si Daddy ug si Mami niagi nga kanang may pagduot sa ilang maayong sa ilang panglawas. And then since we brought our kitty cat, our little white kitty cat home, it's a constant battle to get her healed. No sukat nga miabot si Rachel igsoon sa ilaa, suka sa sinugdanan pa lang gyud hangtod karon igsoon, kanunay gyud siya nga pakigbisog nga maayo siya. Because when we rescued her, she was sick when we got her. Tungod kay sa diha nga nakuha ni Daddy ug si Mami, girescue nila siya, baliktad, nagsakit na siya daan. You understand? Nasabtan ninyo? And having to go back and forth to the vet, it wears me out. Nya kana bitong balik-balik ngadto pangare, adto uli na pod, Okay. ana-ana bitaw padulong sa veterinarian. Kapoy. It's John Michael and mom, mostly the ones that are actually doing it. But emotionally, it wears me out. Dili man si Daddy mo adto igsoon, pero kami ni Mami, no, pero para kan Daddy sa iyang pagbati ba, kapoy uy. It wears mom out. Kapoy pod para ka Because we Mami. care about our pets like we care about you. No? So nganong masakitan si Daddy, nganong masakitan sila? Those Tungod are- kay ilang those are pagpangga, they're our children, just like you. ang ilang pagpangga sa ilang mga hayop igsoon, pareha pod sa ilang pagpangga sa ato, ah. Ilang panglantaw ba anak pod ang iro ug ang iring. Parte sa pamilya. Kasabot? Sabtan? Okay. So, early last week, I developed an earache. It seemed like I got an ear infection, and it was very painful. So sa niaging semana nga kanang nakabaton si Daddy igsoon og infection sa iyang dalunggan. Munang sakit kaayo. And the whole side of my face and my neck swelled up. Unya, here. Here. Ah, dire. So kining diri nga parte sa iyang nawong mi hubag, mi burot, kay na-infect man ang iyang dalunggan. It's very painful. Sakit kaayo. So last Friday night, I only got 2 hours of sleep. Sa milabay nga Biyernes, 2 ka oras ra ang tulog ni Daddy. So I didn't come on Saturday. Umutong nga wala siya sa Sabado. I'm just exhausted. Tungod kay gikapoy siya. I'm wore out emotionally, I'm wore out physically. Nung gikapoy siya sa iyang emosyon, gikapoy siya sa iyang pisikal. And I really wanted to come and kick devil butt. No, gusto gyud unta niya nga mo apil sa ato mo adto sa Sabado para makasipa siya sa lubot sa yawa. But I was just wore out. Pero gikapoy gyud kaayo siya. Di ako man 2 ka oras sa tulog. Does that ever happen to you? Nahitabo na ba na sa imo You know, I didn't like it. No, dili siya ganahan ato.
You all, can you relate to that? Makarelate mo? Okay. So, I started fasting 7 weeks ago. So, nagsugod si Daddy og fasting, 7 na ka semana ang milabay. Now, I'm not bragging about fasting, Wala ni siya nang hinambog sa iyang pagpuasa. but we're trying to teach all of you to fast as a lifestyle. Papan, iyatang ginatudluan, nga kitang tanan, makaton taon sa ang pagpuasa, isip nga estilo sa If you kinabuhi. want to learn discipline and you want to learn to what Marlo preached about, it's going to involve fasting and praying. No, kung gusto nato makatunan tong gitudlo ni Marlo sa ato karon igsoon, apil gyud ana ang pagpuasa ug ang pagampo. So I've been fasting for the last 7 weeks. So gapuasa siya sa milabay nga pito ka semana. Okay, I'm not done yet. Wala pa siya nahuman. Okay, what that means for me is I have no food, zero food before noon. No, unsay buot pasabot sa iyang pagpuasa igsoon, dili siya pwede mukaon gawas kung mag-udto na. Okay, and then after that, I'm only eating like 700 or 800 calories a day Unya, after that, ang iyang kanon lang 800 calories kada adlaw. which may not mean anything to you. No, basin posible nga naiuban nato dire or basi kita tanan dili makasabot mo sa Let me calories. put it into perspective for you. No, so ingani siya. 800 calories is 4 cups of rice. Bot pasabot igsoon kung imong itasa ang imo ang rice. So- Upat ka tasa ara nga rice ang pwede niyang kaunon So sa what I'm tibuok eating adlaw. every day for the last 7 weeks is equal to 4 cups of rice. So, And kung- that's it. Kung ang iyang ginakaon sa milabay nga 7 ka semana igsoon, mao nga balor lang siya og balik upat ka tasa. Dili tong tasa nga dagko ha. Dili tong kabo. Tasa. Upat ka tasa sa rice. So Oh. what do you think? If I do that, I'll die. Di ba? Imagine na igsoon upat ra ka tasa nga rice imong kaunon sa usakat adlaw. So on top of this stress I'm having with my health, So idugang paaning kalisdanan nga ginaagian ni Daddy sa iyang lawas. I'm not getting enough calories. No dili igo Not nga getting enough food. dili igo nga calorie, dili igo nga kusog, dili igo nga pagkaon ang iyang ginakaon. Are you cold? You want a coat? You want a coat? It's wonderful, wonderful. Okay. Beyond cold Okay. frozen. So why am I fasting? So nganong gapuasa man si Daddy? Because I want the presence of God. Amen. No tungod kay ganahan siya sa presensya sa Ginoo. I want the presence of God in my personal life. I want the presence of God in our meetings. Amen. Gusto niya ang presensya sa Ginoo sa iyang personal nga kinabuhi ug sa ato ang panagtigom. And I have to have Him Ug gikinahanglan nako siya. more than I've ever experienced. Labaw pa sa akong mga nasinati sa una. So I made this commitment, Mao nga ako ning gibuhat nga commitment. and I'm not done yet. Ug wala pa siya nahuman. I'm not saying this to brag or to say, oh, look at me, how No. wonderful I am. No, because it's been hell, let me tell you. No, wala ni niya ginaingon It igsoon hasn't para been manghinambog siya ha. Wala siya gaingon nga nalang tawa ko ninyo, nga nindot maayo kay kuno tungod kay nganong wala siya nang hinambog igsoon tungod kay samtang gabuhat sa ani mura pug impyerno ang iyang ginagian. Oh, and I've blown it many times. No, daga mga panahon igsoon nga napakya siya. But you just get right back on. Pero- you just climb right back on the carabao, Kung or asa ka the nahagba, caballo, or di ba? you just get back on. You Kung get asa ka bucked nahulog- off, you just get back on. Kung asa ka natumba, asa ka nahulog, balik sa imong kabayo. You don't quit. No, dili ka mundang. You don't give up. Dili na lang ka mo bigay na lang, bahala na niyo eh. And the more you got invested in this, the more you don't want to quit. Amen. Like, I can't quit now. Di ba kay kana bang nakagasto na ka ba sa imong panahon, sa imong oras, taas-taas na nga panahon, adlaw nga imo ang gipuasahan dayon mo ano ka, mo U-turn ka kalayo ato. So I became very frustrated. No, so niabot siya sa punto nga na-frustrate siya. Ever get frustrated? Nakasulay mo ana nga ma-frustrate mo, nga madismaya ba nga. Okay, I also want to lose weight. I have a goal of how much weight I want to weigh. No, gusto po siya nga magpaniwang, gusto niya nga mabawasan niyang timbang, kaya na siya goal. Okay, and it seems like nothing's happening the last 3 weeks. Kunya, sa iyang paglantaw nga tulo ka semana, walay nahitabo. Murag walay nahitabo. I told Kathy, I said,
I'm not losing weight and I'm starving to death. Iyang gingnan ni daddy. Starving myself. Gingnan ni daddy si mami nga. Tulo ka semana na akong gapuasa. Wala ko'y tarong kaon. Himalat yun ako sa akong kagutom. Wala gihapoy nakuha nga timbang. It's frustrating. Di ba? Murag makaingon ka ba nga? And when I get frustrated, I have no patience. So pag ma-frustrate na gani siya, mahurot ang iyang pasensya. I'm just being honest with you. I'm being real. Frustrated po ka, Doy? So we took the cat back to the vet, a different vet. Now this is what, the third different one? Yes. The third different one yesterday. The last one da. We went to another vet yesterday. Tony ato mi og lain nga veterinarya na pod kahapon. And they're telling us after 2 months of paying vet bills and treating the cat still has what we originally took her in for more than 2 months ago. So pag-abot na mo dito sa veterinarian gahapon, nahibaw-an na mo nga naara gihapon siya bunhok nga duha ka bulan na ang milabay nga mo unta to moto ang amo ang gi kay gabalik-balik mig veterinarian igsoon balik-balik mo nang dili ko ninyo magkita sige sa galas. Na ako dito ga I'm not only frustrated, now I'm mad. No? So milapas na igsoon sa frustration kang daddy. Suko na gyud siya. We spent a lot of money on the vet. No kay imagine ra gud igsoon nga lapas na sa duha ka bulan nga gabalik-balik mig veterinarian para mawala na gyud unta. We want our cat to be healed and whole. Nga gusto nila nga gusto nat Because we care. kay tungod kay luoy gyud pud ang iring igsoon. And it's like, has nothing happened in 2 months? Nga nakaingon si daddy We ba? have made no progress? Walay alibyo, walay nahitabo sa duha ka I bulan. don't feel any spiritually stronger. I don't feel spiritually better. I'm not losing weight. The cat's not getting well. Oh, come on. I'm still sick. Diba? Woo! Kisay nakarelate dire. Ha? Nga gibuhat naman ako tanan. yeah. Nganong dili pa manggihapon ko likon, nganong balatian manggihapon ko, nganong luya manggihapon ko, huyang manggihapon ko. I'm telling you the truth. Kisay nakarelate. And then we were and we were driving back home, coming down General Luna General Street. Luna, and all the motorcycles are coming over on my lane on the wrong side of the road, and I get over and I'm like, get out of my side of the road. Get back over there. What's wrong with you? Hopit niya ligsa ng mga motor. No? Nag-drive siya, General Luna, pauli This na is my road. Nya kay mo overtake man, nya kay diri mo gyud mo overtake masay atubangan gyud bitaw nga mo ana gyud anahan sige ha naman na ligsan karon I'm ready to fight. na makigsumbagay na gyud unta That's siya not very God-like. That's not very Jesus-like, is it? diba kung una-unaon nimo ba murag makaingon ka nga Kristohano na siya o Kristohano pa ba ko ani I just about lost my salvation yesterday. diba wala nakaingon si daddy nga hapit ko mawad-an og kaluwasan. Not really, but you feel that way. Diba? Dili magyud pod sa moabot sa punto nga na pero usay mabati nimo ba nga piso na lang mawala na akong kaluwasan. Diba? I want you to know I'm human. Gusto ipasabot ni daddy igsoon nga si daddy kining atong daddy tawo ni dili ni si Robocop. Mama's human. Mama has shed tears over our dog and cat. Si mami og si daddy igsoon tawo sila no nga mihilak pud sila giluhaan pud nila. Imagine igsoon iro og iring giiyakan nila. Sometimes we shed tears over you. Usahay ikaw ang ilang iyakan. Yes, because we love you. No tungod kay nahigugma sila sa atoa. Okay, so I'm not in pain anymore. So wala na ang sakit, dili na sakit yung dalunggan karon. Praise the Lord. The swelling in my face and my neck has gone down. Nawala na ang hubag sa iya ang nawong og sa iyang liog. But my ear hole is completely swelled shut. No, pero ang buho sa iyang dalunggan murag maga gihapon ba sa murag sarado gihapon. Muna maglisod siya dungog karon. You know what the Q-tip is?
Oh. And so I can force a Q-tip in, but it hurts a lot. Kana bitang Because si tawag na swelled. to pang-ana It's- bitas dalong it's cotton closed. buds. It's closed, so everything's muffled. So, ang kanang cotton buds, masulod niya, mapugos niya sa sulod, pero sakit gyud. Tuing ana gyud siya ka huot ron. And every night, Marlo, I go to bed and I go, tomorrow when I wake up, I'm going to be well. O kada tulog ni daddy, moingon gyud siya nga ugma pag mata nako ayon ako. And then I woke up this morning and it's still the same. Niya pag mata niya karumbong taga maurog gyapon. So what do you do, Iksaon? So unsa may imong buhaton pag ingana? What do you do? Unsay buhaton? Undang na lang ta. What we're trying to teach you, keep your eyes fixed on the Lord. Come on, Keep your hallelujah. eyes fixed on the Word of God. Amen. Di ba? Ginatudluan ta diri igsoon nga bisan pag unsay mahitabo, no, mga tumba na ng imong mga tapad diha, no, mga tikwang na kinsay mga tikwang igsoon, pero ikaw tutok gyud sige kang Hesus. Diha tutok sa pulong sa Ginoo.